laot na naman tayo. Sa araw na nga din na ito ay alas 4 pa ng madaling araw, bumiyahe na kami papuntang laot. At kung makikita nyo ay parang lumulutang lang kami sa hangin dahil napakakalmado ng dagat. Pero wag ka, dahil ang kalmado at tahimik na paggalaw ng dagat na yan ay may kapalit na namang hindi maganda. Sabi nga ng mga matatanda, pag ang dagat manahimik may ibig sabihin. Pero bago yan ay samantalahin na muna natin to habang kalmado pa dahil paubos na talaga yung stock namin sa bahay. Ilang araw din yung pabalik-balik namin sa bukid sa kakapanguha ng pwedeng makain. At nga pala sa nagatanong, paano daw pag naubos yung stock namin dito sa isla? Saan daw kami bibili ng pangkonsumo? Sa mga lodi, marami din pong store dito sa isla. Ang tanong, saan naman kami kukuha ng ipambili pag ilang araw na hindi makapagpalaot? Bawa, right, tsura nga daw mga maote ba? So yun na nga mga lodi, mabalik na tayo sa video para naliligaw naman yung mga pinagsasabi ko. At nga pala, ayan na ha, dinandahan ko na yung pag-voiceover ko, baka mamaya i-bash nyo na naman ako. At dito nga pagkatapos namin mag-almusal at magpahinga saglit, ay nag-ready na din itong si Papa at yung partners ko sa pag-survey. At yung kagandahan din ngayon, dahil nandyan si Haring Araw, makakapag-charge tayo ng maayos. Kaway sa mga divers dyan, grabe, sobrang ginaw na talaga ngayon ng dagat. Kung dati 3 hanggang 5 oras pa yung pagpatagal namin sa ilalim, ngayon kulang-kulang mag-1 oras, aahon na naman. Ako nga minsan din ako kumukuha ng video. Binibilisan ko na lang talaga sa paggalaw at pagdampot ng mga scallops para makaahon na at nang makapagpainit-init na ng katawan. At kung dati nga din ay makakapagpakyat pa ako ng 2 hanggang 3 lagayan, ngayon hindi na makapuno ng 1 lagayan, so galbong naman pababaw. At alam niyo ba dati, pag buwan na ng January at February ay nag-uusap talaga kami ng mga pinsan ko at nagpaplano na maghanap na muna ng trabaho kasi sa mga buwan na to ay sobrang ginaw talaga ng dagat. So dahil naubusan ako ng sasabihin ay mag-shoutout naman muna tayo. So shoutout po kay Idol Frederick Bahay Aguilar, Wells K. De La Cruz, Monchito Alayon from Masbate, Aldin Relox from Sibuyan Simanal, Mary Grace De La Vega, Darwin Pitolin, at sa bago kong subscriber na si Mama Eileen, maraming salamat po ma'am. At yung iba ay sa bandang ulian naman ng video ito. At dito nga mga lodi, nakapatakbo lang kami ng 2 beses bago nagbigay ng senyales sila Papa. At munti ko pang makalimutan, kumpleto na pala kami ngayon dahil nandito na yung tropa ko. Ilang araw din ang aming pagpalaot na hindi siya nakasama. Sa mga lodi, sabayan naman muna natin ang music para makapag-focus kayo sa inyong panonood. Yung mga lodi, enjoy po sa inyong panonood. Ako si Robert Alonzo, taga-isla ng Higante, dagat ang tahanan, hampas ng alon, musika ng kalikasan. Sa bawat paglaya, dalay pangarap. Sa bawat kabibe, tagumpay ang hinahanap. Hindi sa yaman, kundi sa ligaya. Dito sa dagat, puso'y kumakanta. Scallop shell ang sinisisid sa ilalim ng dagat. Sa'yo ang pasasalamat, dahil sa'yo pangarap ko'y natupad. Kahit anong unos, kahit anong hirap, babalik at babalik sa dagat. Mandaragat ako, sa bawat sisid ay may kwento. Kolehiyong tinapos mula sa pawis at sigaw ng alon. Mga kabibe, di lang kabuhayan, sila'y saksi. At dito nga mga lodi ay bigay ako ng senyales sa mga kasama ko kung bakit sobrang hina ng hangin ay binubuga ng aking hose. Kaya napagdesisyonan ko na umahon na lang muna. At ng pagkaon ko ayun, nabutas pala yung hose ko at sa puno pa talaga na pinagdugtungan ng lining at saka hose. At dito ay pinahon ko na lang din muna yung partners ko para madugtong ko itong hose ko sa lining. Kasi yung hose naming dalawa, isa lang na pinagdugtungan ng lining or yung bang tinatawag namin dito na Petromax. At pagkatapos nga din naming madugtong ay bumalik din kami kagad sa pagsisid. Pero dahil sa nagka-problema yung waterproof case ng kamera ko ay hindi ko na nadala sa paglusong. Lumuwag kasi yung gasket niya, siguro dahil sa may katagalan, kaya yun bumigay. Mapapabili na naman ako nito ng bago. At dito nga din ay hinintay na lang namin na makaahon itong partners ko kasi sa mga oras na ito ay bandang hapon na talaga. Ito pa yung kagandahan pag kalmado ang panahon kasi makapagpatagal kayo dito sa laot. At nga pala shoutout po sa nagnakaw ng video ko. Mga lodi, pinaghirapan ko po yan. Buwis buhay po ang paggawa ko ng video na yan tapos nakawin nyo lang. Kung gusto nyo kumita dito kay Facebook, abay gumawa din kayo ng sarili nyong video, hindi yung nakawin nyo yung video ng iba. At ang masama pa doon, baka magka-copyright pa ako kahit ako yung totoong nagmamayari ng video na yan. Alam ko na gusto nyo din kumita dito kay Facebook pero sana naman ay gumawa kayo ng sarili nyong video.
video. Uulitin ko po, gumawa po kayo ng sarili nyong video para wala tayong problema. So yun na nga mga lodi, ganyan lang po kadami yung nakuha namin ngayong araw. At sa nagtanong po kung totoo bang nabubuhayan ng scallops dito sa sanctuary namin. Yes po lodi, nabubuhayan po dito ng scallop. Naalala ko pa nga dati sa bawat taon ay binubuksan ito ng barangay captain namin. Pag napasurvey niya tapos nakitaan ng marami at malawak na napagpwestuhan ng mga scallops, ay pinapasisira niya talaga. At ang makapagsisid lang ay yung mga taga rito lang din sa barangay namin. At kadalasan niya pong binubuksan o pinasisira nitong sanctuary namin pag scallops or tikab-tikab festival. Dito din kasi nila ginagawa pag may pa-contest sila sa mga divers na pabilisan sa pagdampot ng mga scallops. Yes po mga lodi, may nagaganap pong paligsahan sa pabilisan sa pagdampot ng mga scallops. Tapos yung mga nakukuha ang scallops ng mga divers ay yun din ang gagamitin sa pagpa-contest naman nila doon sa pabilisan naman ng pagproseso ng mga scallops. O yun bang tinatawag naming manugtilang kag manugunting. So yun na nga at magsa-shoutout naman muna tayo. Shoutout po kay Tito Melbs TV, Noel Grantos Vlog, Marlo Mayordomo, Harrison Disap Marado, Karel Jane Magallanes, Limar Martinez from Madrid de Dios Bantayan, Franz Loste from Langog, at yung iba ay sa next video naman